Bless the Lord, O my soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. And worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me. Yes, God. Let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love, and You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. Come on, church. 10,000 years and then forever. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. This time, let us pray all together that we may all receive the Word of God by the Holy Spirit. Let the wisdom, knowledge, and the power of the Word of God be upon every one of us. Patuloy natin maunawaan ang lahat ng Kanyang mga salita. At sa pamamagitan nito'y lumago ang ating paglilingkod at pananampalataya. As we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my
my soul, overcome. Oh, my soul, overcome. And oh, my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami po ay nananampalataya sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Panginoong Diyos, darako kami sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain. Ito ay ang makinig at tumanggap ng mga salita mangyayayag sa aming kalagitnaan. Father God, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na habang kami nakikinig, ayaw mo ba na kami sumigla, lumakas, tumibay, at patuloy naming maranasan ng kabutihan at katapatan mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw lamang ang aming madakila. Ikaw lamang ang aming mapapurihan. Ikaw lamang po, Diyos, ang aming kilalanin sa buhay ng baso mo sa amin. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin nakikilos at tubos sa mamuna sa amin, Panginoong Diyos. Allow us to have the wisdom, the knowledge, and the power of your word by the Holy Spirit, O God. At wasakin mo ang lahat ng mga hadlang. Wasakin mo ang lahat ng anumang gawa ng diablo. Salamat po, Panginoong Diyos, at inaangkin namin ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo sa amin. We truly believe that today is your day, Panginoon. At bilang araw mo, hayaan mo, Diyos, mahayag ka sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Patubayan mo kami, Panginoon. Huwag mo kaming hahayaan na maagaw ang aming atensyon ng mga bagay na gumugulo sa aming isipan. Let our hearts, let our minds be set only to the word that you will declare today, Panginoon. Panginoong Diyos, patubayan mo lahat na makikinig, maging ang tagapagsalita. Kaya mo maging bukas ang aming mga pandinig, Panginoong God, sa umagang ito. Palaguin at palawakin mo ang aming pananampalataya. At walang ibang madakila, walang ibang mapapurihan, kundi ang iyong pangalan lamang. Itago mo ang iyong likod sa iyong likuran. Hindi ang kanyang kahinaan ng makita, kundi ang kalakasan na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sawa at patuloy na tapat na nagkakalob ng kanyang ikabuat handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ito ng nag-uumapaw, siksik na pagpapala para sa kanila at i-provide mo lagi ang lahat ng kanyang pangailangan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin at maingat namin ibinabalik sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You all be seated. Praise the Lord. Kasama po ng ating pananambahan ngayon ay I'm requesting every one of us to please pray in the Spirit sapagkat super typhoon po yung si Pepito ba yun? Sino po? Pepito, di ba? Sopra typhoon siya at signal number 5 and Metro Manila signal number 2. And I'm also thinking, kanina, iniisip ko nga, sabi ko, may magsisimba kaya? Kasi bagyo. Pero purihin ng Panginoon, pag-uwi natin, tsaka pa lang siya susumpong siguro. Napakabuti ng Panginoon. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan natin Diyos sa buhay. Please open your Bible to 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 16. Inan sa paningin ng Panginoon na siwalay huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matubid na salita ng katotohanan. Datapwat, ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasabahan. Amen. Seeking God's approval. Lahat po tayo ng mga tao sa mundong ito, whether you are poor or you are rich, ang tanging dinadalangin po natin is to be accepted by other people. Yung tanggapin tayo, kilalanin tayo ng mga tao na nasa kapaligiran ng bawat sa atin. And I think that is really, we are seeking the approval, the people of those people around us. Yan yung hinahangad ng bawat sa atin.
Umaasa tayo na yung mga taong ito ay mapiplease po natin sa lahat ng mga bagay na gusto po nating gawin. And I think, naniniwala po ako na hindi po masama. There is nothing wrong about it. Wala po masama kung hinahangad natin na magbigay kaluguran o gusto natin na yung mga taong nasa ating paligid ay maging approve ang ating buhay sa kanila. But, sad to say, may mga tao po na para lamang makuha nila yung simpatsya o makuha nila yung approval ng mga taong nasa kanilang kapaligiran, they compromise. Amen? Di ba sabi nga if you cannot beat them, join them. Kaya yung iba siguro, ang ginagawa ng ibang mga tao, total, ito pala yung gusto, ito pala yung kalakaran sa lugar na ito. Ganon din ang aking gagawin. Yun po yung sinasabi natin ngayon. They compromise, maybe, their beliefs. Amin po ba? Kaya nga, pinagalitan ni Apostol Pablo si Pedro. Bakit? Sapagkat ikinompromisa ni Apostol Pedro yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang pinapanaligan. Na kapag ang kasama niya yung mga hintil, nag-uugali siyang hintil. At kapag kasama niya yung mga Hudyo, nag-uugali po siya na Hudyo. Ang sabi ni Pablo sa kanya, hindi tama yan. Paano silang matututo o paano silang susunod sa katotohanan ng ihahayag mo kung magiging ang patakaran ng iyong buhay ay nakokompromiso ka dun sa mga taong na iyong nakakasama. Kaya nga sabi ko sa inyo, there's nothing wrong about seeking the approval of others, ng mga tao sa kapaligiran natin, mga tao na kasama natin sa trabaho, o mga tao na kasama natin, mga estudyante, kapwa nating estudyante, kung kayo po estudyante, o yung mga kapitbahay po natin, hindi po masama yan, maganda po yun, na sinisik natin na ma-approve tayo, o maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Pero do not let your life be compromised. Especially your faith, yung pananampalataya natin, wag nating hayaang makompromiso para lamang makuha natin yung approval ng mga taong nasa ating kapaligiran. Hallelujah. Which means, if we are seeking approval based upon what is right. Amen. Kung gutong talaga po tayo ay naghahanap ng mga bagay na gusto nating maging karapat-dapat sa ibang mga tao, siguraduhin po natin ito ay tama. Hindi po natin nahayaan na dahil gusto lamang natin makuha yung kanilang simpatsya o makuha natin yung approval ng mga taong ito ay kahit na mali na yung gagawin po natin ay gagawin natin. Hindi po. We are seeking approval based upon what is right. Hallelujah. Kung ano yung tama, yun lamang po ang gagawin natin. Diba? Yan ang sabi po ni Apostol Pablo, Roma, Kabanatang 14, talata po 18. Romans 14:18, ano pong sabi diyan? Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo, ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng tao. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, ang isang tao daw na naglilingkod sa Diyos, yes, amen po ba? Yung kanyang paglilingkod, unahin niya muna po daw na maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos at ang tao mismo ang magpapatunay nito sa Kanya. Kaya nga sabi doon, if you're seeking approval of men, we need to base upon what is right. So lagi po yung standard natin, lagi po yung pinakabasihan natin na kung gusto nating makuha po yung approval ng maraming mga tao, ano ba yung tama? Ano ba yung hinahangad ng Diyos sa buhay ng bawat atin? Sabi nga po, the things He did, sabi niya, which were acceptable to God, were righteous and considerate of His brothers. Hindi lamang ito, amin po ba, hindi lamang ito magiging matuwid o tama, magiging kasiyahan sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kasama, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga katrabaho, sa iyong mga kaklase, but it is acceptable to God. Tandaan po natin
The book of Timothy is a book wherein God wants to establish the service of all who are going to be a worker of God. Yun yung hinahangad ng aklat ng Timoteo. Hindi lamang ito basta-basta itinuturo sa isang simpleng mga mananampalataya, but it is a level up faith. Kasi yung hinahangad na natin dito ay maging karapat-dapat na manggagawa, maging karapat-dapat na gumagawa para sa ating Panginoon. Kaya kung isinisik natin yung approval ng ibang mga tao, amen po ba? We need to be first acceptable to God. Di po ba, karamihan ng mga anak, amen. Yan po, isa sa magiging example natin, kung gusto po ng isang anak na maging karapat-dapat sa kanilang mga magulang, ang ginagawa po ng mga anak ay ginagawa nila kung ano yung tama. Kung may mga bagay na gagawin po nila na that is really against to their parents, iniiwasan nila itong mga ito. Bakit? Sapagkat ayaw nilang masira yung tiwala, ayaw nilang masira yung mga bagay na inabilin sa kanila ng kanilang mga magulang. At naniniwala po tayo ng lahat ng mga magulang, ang hinahangad po nila sa kanilang mga anak ay nandun sila sa mga matuwid na landasin. Kung ano yung tama, kung ano yung nararapat, amin po ba? At yan din yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat atin. We need to seek the approval of our actions. Tandaan po natin, walang ibang sisisihin pagdating ng araw sa ating mga ginawa, kundi yung sarili natin. Kaya nga po, ang the best na dapat gawin po ng bawat sa atin is, do not let your liberties, yung lahat ng kalayaan natin, na gawin ang lahat ng bagay, ay ikompromiso natin para lang magawa natin yung gusto natin. Amen? Naintindihan po ba natin? Kasi yan yung hinahangad ni Pablo kay Timoteo. Yan yung hinahangad na hininanais po. Si Timoteo, napakabata pa po niya bilang isang manggagawa ng Panginoon. Kaya nga nandoon yung pagdidisiplina ni Apostol Pablo bilang tatay niya sa pananampalataya. Nang tanging hinahangad ni Apostol Pablo ay matuto si Timoteo. Amen. Kasi di ba, pinakaayaw natin mga tao yung tinuturuan tayo. Amen. Tinutuwid tayo, yung itinatama tayo, yan ang pinakaayaw ng bawat sa atin. Pero kapag natuto naman tayo doon sa mga pagtutuwid at pagtuturo na ginagawa nila sa atin, sino po ba makikinabang? Tayo rin. Amen. And most of the Christians, karamihan ng mga mananampalataya, hindi naman po tayo nababantayan lagi. Amen? Hindi tayo nirerendahan, katulad ng kabayo. Amen? Yung mga kabayo, nilalagyan ng bukado sa nguso. Bakit? Sapagkat yung bukado na yon, yung mismo yung hinahawakan, may tali po yun nung nangangalesa para sumunod yung kabayo. Kaya nga po yung kabayo, meron siya tinatawag na cover sa kanyang mga mata, side by side. Bakit? Para yung tuwid lamang nalandas yung kanyang lalakaran. Kasi alam niyo po yung kabayo, madali siyang maistorbo. Amen. Madali po siyang, ang tawag dito, madaling makuha yung atensyon niya sa ibang bagay. Amen. Kaya po yung mga kabayo, nilalagyan po nila doon sa mga, lalo na sa kalesa, nilalagyan po nila nung harang dito sa gilid yung kanilang mga mata para nakasentro lamang yung kanilang paningin sa kanilang tinatakbuhan. Tayo mga tao, tayo mga mananampalataya, gusto nyo ba na lalakad po tayo na may mga cover yung gilid ng mga mata natin? Para straight lang yung nilalakaran po natin. O gusto niya ba nilalagyan tayo ng bukado sa ating mga, sa kapatid. Makita mo yung kapatiran, meron siyang bukado sa kanyang bibig. Amen. Gusto niyo ba ganon? But through the Word of God, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, it becomes our security.
Amen? Yun mismo yung nagre-renda sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito po yung nagre-renda sa atin at hindi natin magagamit yung ating kalayaan. Diba sabi nga niya po sa Pablo, huwag niyong gamitin ang iyong kalayaan sa paggawa ng masama. Kundi hayaan ninyong gamitin niyo ang kalayaan ninyo sa paggawa ng mga bagay na nararapat para sa Panginoon. Hallelujah! Kaya yun yung isang hangarin po natin. I think, naniniwala tayo, if we are talking about seeking God's approval, wala naman po kasi, di ba? Sa totoo lang, hindi po sinasabi ng Diyos na, okay ka. Amen? Di katulad po yan ng classroom. Na yung mga teachers, when they're in the classroom, the teachers can approve students kapag kanilang mga estudyante. Amen? Nakikita po yung resulta sa pamamagitan ng kanilang mga grades. Pero tayo, paano? Naririnig ba natin yung tinig ng Panginoon na sinasabing, mabuti yung ginawa mo. Tama yung ginawa mo. That's why, if you are seeking God's approval, amen po ba? Yung pinaka-number 1 na sinasabi sa atin ni Apostol Pablo ngayon, do what is right and do not compromise. Hallelujah. Yun po yung natutunan natin na ngayon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na naririnig natin ngayon. Sabi doon, maganda kapag kung gusto mo na makuha yung atensyon ng ibang mga tao sa iyo, sa ginagawa mo, do what is right. And secondly, sabi niya doon, gawin mo na yung sarili mo, do not compromise. Amen. Di bali nga na hindi ka nila magustuhan. Amen po ba? Di ba sabi nga ni Apostle Pedro, anong sabi ni Apostle Pedro? Many people will not like you anymore. Sabi rin ni Apostle Pablo, marami mga taong magtataka at hindi ka na nila nais makasama sapagkat hindi mo na ginagawa yung kanilang ginagawa. Kaya, having said all this, sabi niya dito, the approval of man is not the most important thing. Hallelujah. Kahit na po, sinasabi po natin tama naman o wala namang masama na kunin natin yung approval ng mga tao sa ating kapaligiran, pero tandaan natin, hindi po ito yung pinakamahalaga sa buhay ng base sa atin. Kasi kung titingnan natin ang sanlibutan, kung gusto mong matuwa ang sanlibutan, gawin mo kung ano yung ginagawa ng sanlibutan. Tama? Sabi ng salita ng Diyos, hindi na tayo sa sanlibutan. We belong already to the kingdom of God. We already belong to the kingdom of Christ. We are no longer in the darkness, but we are in the light. Kaya nga sabi dito sa buhay ng bas atin, if one person's approval who ought to mean more to us than any other, we ought to be seeking God's approval. Kung mahalaga daw sa iyo na makita mo na yung mga tao ay natutuwa sa ginagawa mo, mas maganda na makita mo at maranasan mo na natutuwa ang Diyos sa iyo. Hallelujah! Tama lang naman talaga na hanapin natin na matuwa ang mga tao sa ating kapaligiran. Pero hindi po yan yung pinakamahalagang bagay sa buhay ng bawat sa atin. Ang tunay na pinakamahalaga ay hanapin natin kung paanong kanulugdan tayo ng Diyos. And that is really our goal in our text. Sa teksto po na binasa po natin, yan yung pinakamahalagang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sinasabi niyang pagsikapan mong humarap, especially in verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikakahiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. In everything you do, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, you're seeking God's approval. Amin po ba? Hinahanap mo at ang tanging hinahangad mo ay maihayag yung katotohanan na ninanais ng bawat sa atin. Tandaan po natin, when it comes to seeking the approval of men, marami mga tao nagpupumilit. Hinahangad natin na maging sinless. Walang kasalanan, makikita ng mga tao na wala tayong kasalanan. But remember, the Word of God speaks about sinless perfection. Ano po yung tinatawag na sinless perfection?
Pag sinabing sinless perfection, kahit pilitin po natin na ilagay natin yung sarili natin na, di ba, katulad ngayon, na malapit na po yung eleksyon, kapag malapit na eleksyon, yung mga kumakampanya, inilalagay nila yung sarili nila na kahit na masungit-sungit sila, nagiging mabuti at na magiging mabait sila sa mga tao. Nung nandun po ako sa Aurora, nagkaroon ng eleksyon tungkol sa mga gobernador. May isang gobernador doon na tumatakbo na sa eleksyon at usap-usapan siya ng mga tao. Kasi daw, kapag nakikipagkamay siya sa mga tao, okay naman siya. Nakikipagkamay naman po daw siya. Pero pagdating niya po sa sasakyan, nag-aalcohol na siya. Nung panahon ng pandemic, okay lang po. Nakapagkatapos makipagkamay, mag-alcohol. Pero nung nandun po ako sa Aurora, wala pa po noon pandemic. So, ibig sabihin, hindi po siya ganon ka, amen? Hindi po, arang peke. Para lang may palitaw niya doon sa mga tao na mabait siya, mabuti siya. Yun ang kanyang ginagawa. And the same thing, tayong lahat ng mga tao, it is not only the politicians, but all men. We want all men to see us in that sinless perfection. Gusto natin makita tayo ng mga tao na, maganda ito, mabuti ito, amen to ba, mabait ito. Pero tandaan po natin ang sinabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 3 verse 9, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila, hindi sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasaktal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. Not only the Jew, sabi ni Apostol Pablo, but also the Greek. Pag sinabing Hudyo at Griego, speaks about mananampalataya at hindi mananampalataya. Sabi niya, may pagkakaiba ba ang Hudyo sa mga Griego? Wala. They're all the saints. Sabi niya, they're all in the submitted of sin. Nasa ilalim daw silang lahat ng kasalanan. Kaya, kung ipinalalagay natin para maipakita natin sa mga tao, ito po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Hallelujah. We cannot show ourselves. Kung may mga kahinaan po tayo, mas magandang makita na nila. Hindi po tayo dapat matakot na makita nila yung kahinaan natin. Dahil lahat ng tao pare-pareho. Amen? Hallelujah. Alam niyo po ba, si Moises, nung siya'y naging lingkod ng Panginoon, nakita ba yung kahinaan niya? Yes. Nung inutusan siya ng Panginoon, speak to the rock, anong ginawa niya? Hinampas niya. Nakita sa kanya ng Diyos yun, yung kanyang kahinaan. But, it doesn't mean that God already, amin po ba, regrets all the things that He has done to Moses. Kahinaan yun tao. Tayo mga tao, meron tayong tinatawag na kahinaan. At yung kahinaan na yun, taglay-taglay ng bawat sa atin. At kung makita nyo man yung aking kahinaan, makita nga natin yung kahinaan ng ating mga kapatid, it's okay. Bakit? Lahat po tayo may mga kahinaan. That's why the Lord Jesus Christ said, do not judge one another. Hindi po tayo pwedeng maghatulan sa bawat isa. Kaya kung ang hinahanap natin para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos, seeking approval of God, we need to show the Lord our sinless perfection. We cannot. Hindi po natin kakayanin at hindi natin kaya. Dahil lahat po tayo, meron tayong kahinaan. Diba sabi sa Roma, Kabanatang 3, talatang 23, diba? Ano sabi niya doon? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalalatian ng Diyos. Pag sinabing lahat, kasama ba tayo? Amen. Whether it is pastors or workers or members of the church, liturgy man yan, naglilingkod man yan sa tinatawag na simbahan, meron yan tinatawag na kahinaan. At meron, lahat tayo mga tao na nilikha ng Diyos, we became fall short in the glory of God. Hallelujah!
Kaya kung ang magbabasihan po natin mga tao to be sinless perfection, amen po ba? In the perfect situation sa harapan ng Panginoon para makita, maranasan natin yung approval ng Diyos, wala pong makikita ang Panginoon. God cannot see. God cannot, amen, wala po siyang makikita. Kaya nga po, nung umiling si Abraham, na kung merong 20, kung merong 10, kung merong 30, kung merong 50, na matuwid na naniniran sa Sodom at Gomorrah, amen po ba, hinihiling ni Abraham na hindi na gunawin. Meron bang nakita? Wala. And I think, even up to this moment, walang makikitang ganon. At lahat po tayo mga naririto sa loob ng iglesia, nagiging matuwid lamang tayo dahil sa katwiran ni Kristo. We cannot able to be righteous because we are righteous. And to be righteous in the Lord, we need the righteousness of Christ. Amen. Lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may pagkakasala. Lahat tayo may mga pagkukulang. Amen. Kaya nga, hindi rin po natin kinakatakot, hindi natin pinag-uusapan ngayon kung ano yung laki, kung ano yung lawak, at kung ano katingkad yung kasalanan na nagawa natin. But the Lord said in His Word, di po ba, na once we confess our sins, God is faithful and just. To To forgive us. Kaya, hindi yung kasalanan, amen po ba, ang magiging hadlang po sa atin, at hindi rin po natin pwedeng ipagmalaki sa buhay ng bawat sa atin na wala tayong kasalanan. Ako, pwede ako, kasi wala naman akong kasalanan. 1 John chapter 1, verse 8 up to 10. Kung sinasabi natin wala, o tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi natin tayo hindi na magkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya. Sino yun siya? Ang Diyos. Di ba? At ang kanyang salita ay wala sa atin. So, hindi po standard ng Panginoon to be approved by God ay wala na tayong kasalanan. Remember, as God's creations, we are all weak. Since tayong lahat po tayo ay naalipin ng kasalanan at naging alipin ng dyablo. Of course, now, tayo po yung mga mananampalataya na. At bilang mga mananampalataya, nakasentro na tayo doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Pero sa kabila nito, we are still having this sinful body. Amen? Wala na pong problema sa kaluluwa natin. Wala na pong problema sa spirito po natin. Why? Because now we are seeking the righteousness of God. We are seeking the Word of God. Amen po ba? Ayan, katulad ngayon, di ba? Kahit na masama ang panahon, nandito tayo sa loob ng iglesia. Why? It is for the sake of our soul and spirit. Amen po ba? Pero sa totoo lang, anong gusto ng katawan natin kapag ganito ang panahon? Mamayin na sa bahay. Because this is sinful body. Hallelujah. At itong sinful body natin, ito yung struggle ng bawat sa atin. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit dumating sa pagkakataon na nagkakasala pa rin ng bawat sa. Bakit? Because we have this sinful body. Si Apostol Pablo, amen po ba? Sabi natin noong last Friday, pinag-aralan natin noong last Friday that Apostle Paul, amen po ba, cannot be the least. Amen po ba? Among the apostles of Jesus Christ. He can be the greatest among the apostles of Christ. Pero sabi niya, I count myself nothing. Hindi ko maituturing yung sarili ko, sabi niya. Hindi naman ako pahuhuli sa ibang apostol. Amen? Hindi maituturing daw siyang huli sa mga apostol. Pero, sabi niya, tinuturing ko pa rin ang aking sarili na walang kabuluhan. Romans chapter 7, sabi niya, gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi ko magawa. Bakit? Laging ang masama ay nasa akin. Saan naninirahan yung masama? Doon sa kanyang makasalanang katawan. We're composed of body, soul, and spirit. Hallelujah. At ang tanging dahilan kung bakit nagkakasala tayo, because this simple body was being used by the devil.
Hallelujah. Hindi niya na, tayo po mga mananampalataya, He cannot able to harm our spirit, our soul. Kasi nakasentro na yan. Amen po ba? Alam nyo, kahit ang mga mananampalataya nanlalamig, nananalangin din yan. Bakit? Nabuksan na yan eh. Nabuhay na yung kaluluwa nila. Nabuhay na yung spirito nila. Bakit tayo nagkakaroon ng struggle? Kahit na sabihin natin matagal na tayong mananampalataya. Hallelujah. Kayo po, mga nanararanasan, yung mga nananalangin ng umaga, nananalangin sa afternoon, na umaaten ng mga madalas na gawain sa ministeryo. Hallelujah. Bakit na nararanasan? Because we have this sinful body. Kaya sabi niya, Apostle Juan, sabi niya, hindi niyo pwedeng sabihin na hindi kayo nagkasala o wala kayong kasalanan. Ginagawa niyong sinungaling ang Diyos. Now that we are born again Christians, sa tingin po ba wala na kayong kasalanan? Ha? Meron ba o wala na? Amen, meron. Hallelujah. The only thing that we thank God, ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, nagkakasala tayo, pero nakakahingi tayo ng kapatawaran. We are guilty. Nagigilty tayo sa ginagawa nating kasalanan. Tama? Di katulad dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, we're not guilty. Amen? Kaya lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo na naglilingkod ngayon sa Panginoon, may kasalanan. Amen po ba? Kaya po, sabi, it matters not what sins we have committed. Hindi mahalaga kung ano yung kasalanan na nagawa ng base sa atin. That what we should really think, God already forgiven us. Ang kasalanan na ginawa mo ngayon, yung kasalanan gagawin mo bukas, kasalanan gagawin mo sa mga susunod na araw, pinatawad na yan ng Panginoon. Kaya nga namatay si Kristo sa krus. Hallelujah. At ang tanging kasalanan po, kung bakit tayo pupunta sa impyerno, ay hindi yung kasalanan ginagawa natin sa bawat araw, kundi ang kasalanan po ng kawalan ng pananampalataya. Yan ang kasalanang hahantong sa impyerno. Amen? Kaya, do not think about sinless perfection. Huwag natin isipin para maging karapat-dapat tayo sa harapan ng Panginoon, dapat hindi tayo nakakagawa ng kasalanan. Walang taong may kaya niyan. Hallelujah? Magsabi nga ng amen. Ang kayang hindi na siya magkasala, we have this sinful body. This sinful body, it is the one that being attacked by the devil. Hindi niya na ma-attack ang kaluluwa natin, hindi niya na ma-attack ang spirito natin because it is already belong to Jesus Christ. Kaya maganda yung kinanta natin, di ba? Speak the name of Jesus in the darkness, from the mountain, from the streets, over our family. Speak the name of Jesus over ourselves. Hindi tayo magiging matagumpay sa ganang atin. Nagiging matagumpay lang tayo dahil kay Kristo. Di ba? Amen? I can do nothing apart from Christ. Si Apostle Pablo mismo nagsabi, yung kalakasan, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa akin ng kalakasan. Hindi niya magagawa yon dahil because He's great, dahil magaling siya, dahil matuwid siya, hindi po. Nagagawa niya isang bagay o lahat ng bagay nagagawa niya dahil kay Kristo na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya do not think being sinless is the only qualification of God to be approved by Him. Hindi po. Dahil walang tao po ma-approve kapag sinless po ang pagbabatayan. Dahil walang taong sinless. Amen? Amen? So, but, praise the Lord, through Jesus Christ's righteousness, sa pamamagitan ng God's righteousness, which is God, Jesus Christ, nagiging karapat-dapat tayo. Kaya nga kapag tinitignan tayo ng ating Diyos Ama, hindi tayo tinitignan sa ating personal. Tinitignan tayo kung si Kristo ay nasa atin. Napakasama ng mga salita, di po ba? Kung titignan po natin sa mga tao, bagay, we are spiritual Israelites. Masama tayo. Bakit? Kasi kahit na mabuti ang Panginoon sa atin, nananatili pa rin tayong masama.
at nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero tignan niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Tinignan ba ng Panginoon yung kasamaan ng Israel? Yes, pinaparusahan sila at that time. Pero alam niyo po ba na kahit pinaparusahan sila, ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila, gusto pa rin silang sagipin. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pwedeng pabayaan. Amen po ba? Kakaiba siya dun sa pag-ibig ng tao. Ang tao, umiibig siya, pero kapag naging masama yung iniibig niya, hindi niya naiibigin. Ang Diyos, hindi. He still give a chance. Binibigyan niya na ito ng pagkakataon. Amen? Kaya, sinless perfections, wrong. Hallelujah. Pangalawa, standard ng Panginoon, yung sabi dito, if one commends himself. Alam niyo po ba yung paano yung one who commends himself? Ito yung mga taong itinuturing ang sarili nila na mas mataas kaysa sa iba. Hallelujah. Ako, mas karapat-dapat ako. Amen. Kung meron man dito sa sa church namin na karapat-dapat sa harapan ng Diyos, ako yun. Yan po yun. One who commends himself. Hallelujah. Pero anong sabi ng Panginoon? Paul remind every brethren, sabi niya dito, that it is not about what you think, but what God thinks. Hindi daw mahalaga kung ano yung iniisip mo sa iyong sarili, ang mahalaga yung iniisip ng Diyos sa iyo. Kasi di ba, mas mabilis tayong mag-isip eh. Amen po ba? Maaaring inisip natin, karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pero tandaan po natin, God already sets His standards. Kapag hindi natin nasunod yung standard ng Panginoon, which is God's righteousness, hindi po natin pwedeng gamitin yung ating sariling righteousness. Amen po ba? Dahil walang magiging karapat-dapat. Tignan po natin, 2 Corinthians chapter 10, verse 18. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Mas maganda po siya sa wikang Ingles eh. Ang sabi niya kasi sa wikang Ingles, 2 Corinthians 10:18, for not he that commended himself is approved, but whom the Lord commended. Hindi daw mahalaga na sabihin mo sa sarili mo na ikaw, sa isang tao, na sabihin niya yung sarili niya, ako, karapat-dapat ako. Hindi po. Mas maganda, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa iyo na ikaw ay karapat-dapat. Amen. If, sabi dito, it is the one who He commends that will be saved, wala po, wala po maliligtas. Amen. Kung ang bawat po sa atin ang magsasabi na tayo karapat-dapat, tayo po mismo yung magsasabi na karapat-dapat, wala po siguro maliligtas. Kasi hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Amen? Ang mga Pariseo po, kung titignan po natin, they are being so, tawag doon to, napakabanal ng kailang mga pamumuhay. Kung tutuusin po, makikita natin very, tawag dito, yung kanilang pamumuhay maingat. Hindi nga sila kumakain na maruming karne. Amen po ba? Na maruming hayop. Hindi na ginagawa yung against God. Amen po ba? Kung tutuusin, sabi po sa Matthew, sila po daw na mga Pariseo at mga Skriba, they fast twice a week. Meron po ba sa atin dito na nagpapasting 2 beses sa isang linggo para sa Panginoon? Fasting o fast eating? Amen? Sila daw ganon. At sabi po nila, we give tithes. Alam niyo kung paano magbigay ng tithes ang mga Pariseo? Pati ugat ng yerba buena, mayroong tithes. So, ibig sabihin, in terms of holy life, in terms of obedience about the law, they are so obedient. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, you hypocrites, mga mapagpaimbabaw, mapagkunwari, kayo'y aba sa harapan ng Diyos. Kaya nga, if we want God's approval, sabi ng salita ng Diyos, if we want God's approval, we cannot set our own standards. Huwag mong gamitin yung sarili mong standard para maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Erase.
Dahil hindi yan ang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay maging karapat-dapat sa Kanya. You cannot able to commend yourself before the Lord. Hindi mo pwedeng sabing mas mataas ka, mas karapat-dapat ka. Amen. Hallelujah. Kasi lahat tayo na nandito sa loob ng iglesia, pantay tayong lahat. Walang sinman po sa atin na nakahigit. Amen po ba? Lahat tayo, mayroong karapatan. Bakit? Kasi hindi natin ginagamit yung sarili na, yung human standards, but we are using the standard of God. Kahit nga yung magnanakaw, amen po ba, na nakasama ng ating Panginoon, isang kriminal, amen, na nararapat lamang parusahan, nung sinabi niyang alalahanin mo ako kapag ikaw ay naghahari na, ang sabi ng Panginoon, now you will be with me in paradise. Tinanggap siya ng Panginoon. Yung babae po na nahuling nangangalon niya, amin po ba, sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, sabi niya, Guro, ang isang babae na nahuling nangangalon niya ay kailangan batuhin hanggang sa mamatay, ayon sa kautusan. Hindi naman po ni-reject ni Jesus Christ. Wala po siyang ni-reject sa kautusan kasi yung kautusan salita ng Diyos. At hindi niya pwede po yung baliwalain. Amen po ba? Pero anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Sabi niya, kung sino sa inyo walang kasalanan, di siya unang bumato. Ibig sabihin, amen po ba? Umaayos siya na dapat batuhin hanggang sa mamatay. Pero, kailangan ang babato sa kanya, walang kasalanan. Pero walang bumato. Nung itiningala ng ating Panginoong Hesus yung kanyang ulo, ang sabi niya, nasa na sila? Ang sabi ng babae, wala na po sila. Si Jesus Christ, pwede bang bumato sa babae? Amen. Bakit? Matuwid siya. Wala siyang kasalanan. Pero, hindi niya binato. Sabi niya, hindi rin kita hatulan. Humayo ka na at wag nang magkasala. Bakit? Because He's our Savior. He's our Redeemer. Kaya nga, tinanggap niya po. Amen po ba? By His own standards, tinanggap niya pa rin yung babae kahit na ito ay isang mangangalo niya. Ito ay isang makasalanan. He accepted that woman and he became a believer. Siya po ay naging mananampalataya. Hallelujah. Kaya, do not let every one of us commend ourselves. Amen po ba? Huwag natin sabihin na mas mataas tayo kaysa sa iba. Lahat tayo pantay-pantay. Sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, pantay-pantay lang tayo. Amen. Pantay-pantay lang tayo. Pangatlo, seeking the approval of men. Ito yung ginagawa ng mga tao. Amen. Kala nila, kapag mabuti tayo sa ibang tao, mabuti na rin tayo sa harapan ng Panginoon. Tignan po natin, 1 Samuel 16:17. 1 Samuel 16:17. As sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Si Saul po, because he was rejected by God, amen po ba? Kasi hindi siya sumunod eh. Hindi siya sumunod sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, obedience is better than sacrifice. Hindi niya pinatay ang lahat ng mga hayop na kanilang nasamsam. Itinabi niya yung matataba. Sabi niya kasi, that is offering for the Lord. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, patayin lahat, sunugin lahat. Pero hindi siya sumunod. At that time, he is the king of Israel. Pero dahil hindi niya sinunod yung utos ng Diyos sa kanya, he was rejected by God. Actually, ang sabi ng Panginoon, ngayon, kinukuha ko na yung trono mula sa iyo. At may papalit na sa iyo. Masakit ang loob ni Saul at that time. Kaya, dumating sa pagkakataon na si Saul, si Haring Saul, inaalihan ng demonyo. Amen? Inaalihan siya ng demonyo. At dito nga po sa 1 Samuel chapter 16 verse 17, ang sabi niya po dito, bakit hindi niyo ko ipaghanda ngayon ng isang lalaking manodugtog na mabuti? A good instrument player. Anong masama doon sa sinabi niya ni Saul dyan? Amen po ba? Tingnan niyo po dito, itong taong ito, na imbis na ang hanapin niya ay maging kaluguran siya sa harapan ng Diyos.
Ang hanapin niya ay yung mga bagay na ikalulugod ng Diyos sa kanya. Ang hinanap niya po ay isang tao na mabuti, na tumugtog para sa kanya. Eh, sino po yung nasumpungan nila that time? It was David, na tumutugtog ng harp. Alam niyo po, kapag tumutugtog siya ng harp, umaalis yung demonyo kay Saul. Kaya nga, naging patakaran din yan. If you want maging sensitibo yung mga instrumentalist, sinasabi ko yan kay God eh. Sinasabi ko kay God, God, bilang gitarista, maging sensitibo ka. Hindi ka lang basta tutugtog. Because there is power. Amen? Kapag tumutugtog ka, meron niyang kapangyarihan. Amen? May ginagawa yan, hindi ka lang basta tumutugtog. Kaya kailangan maging sensitibo ka. Sabi ko sa kanya, kapag yung pagsaksak ng electric guitar mo, siguraduhin mo na kapag tumutugtog ka na hindi yan matatanggal kasi may istorbo ka. Babagsak yung presensya ng Panginoon. Hallelujah. That was the life of David. Kapag tinutugtugan niya si Saul, lumalayas yung demonyo. Kaya manonotice natin dito na sabi niya doon sa wikang English, provide me a man who can play well. Di ba? Alam niyang inaalihan siya ng demonyo, dapat ang hinanap niya ay ang Diyos. Paano ba ako magiging karapat-dapat sa Diyos? No? Di ba? King Saul's concern was not to find one who would help him find God's approval. Hindi niya hinanap yung isang tao na makakatulong sa kanya para matulungan siya na masumpungan yung approval ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga, nakakatuwa si David sapagkat napakasimple po lang niyamang tao, di ba? Para gamitin siya ng Diyos kay Saul. Ano ba ang trabaho ni David? He's just, diba? Shepherd. Pero tignan niyo po, sumasa kanya ang Diyos. Amen? Kaya nga, makikita natin doon na even though you are just, kung ano yung kalalagayan mo ngayon, maaaring masasabi natin, pinakamababa ka. But, if the Lord is really moving in your life, gumagawa ba sa iyo ang Diyos? Kumikilos ba ang Diyos sa iyong buhay ngayon? Then, you're much blessed than others. Hallelujah. Huwag mong hayaan na, amen po ba? Huwag mong hayaan na ang hanapin mo lamang yung approval ng mga tao. Tandaan po natin, hindi hinahanap ng Diyos kung ano yung itsura ng bawat sa atin. 1 Samuel chapter 16, verse 6 up to 7. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, tunay na ang pinahira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat ang aking inakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Amen? Mas madali pa lang masik yung approval ng tao. Iba kasi yung pag sinisik mo yung approval ng tao, madali lang yan mahanap. Sapagkat ang tinitingnan yan, appearance. Pero si Lord po, para maging approved tayo sa Kanya, is looking for our hearts. Kaya nga lahat ng ginagawa nating paglilingkod, ginagawa nating pananampalataya, it must comes from our hearts. Kasi kahit na nandito tayo, last Friday nga po napag-usapan yung offering. Kahit na malaking in-offering mo, kung masakit naman ang loob mo, wala ring halaga ang iyong in-offer sa Panginoon. Maliit man ang inilagay mo sa offering, pero kadalakan mo naman na ibinigay yan sa Panginoon, mas natutuwa ang Panginoon sa iyo. Because God is looking for your heart. Tumitingin ang Diyos sa puso ng bawat isa po sa atin.
Kaya tingnan niyo po, Matthew 23:27 to 28, sa aba ninyo, mga skriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi, na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao, at ng lahat ay nakarumal-dumal. Gayon din naman kayo, sa labas ay nagaanyong matuwid sa mga tao, datapat sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at ng katampalasanan. Diba? The Lord rebuke all these Pharisees. And sometimes we are Pharisees and Sadducees. Hindi lang naman po talaga ang tinutukoy ng Panginoon dito ay ang mga Pariseyo noon. But even now, marami mga Pariseyo at mga skriba na naniniraan sa loob ng church. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo maging mapagpaimbabaw. God is not looking for our outside appearance, but God is looking for our inside, which is our hearts and our minds. Kaya huwag nating hayaan na ang hanapin lamang natin ay yung approval na maraming tao. Luke chapter 16, verse 15. As sinabi niya sa kanila, kayo ang nangag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao. Datapwat, nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Di ba? Ang sakit. Yung kinikilala daw ng mga tao, yun pala yung kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Huwag po nating ma-misinterpret. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na kinalulugdan ka ng tao ngayon, kasuklam-suklam ka na. Mas maganda kung kinalulugdan ka ng tao, mas kinalulugdan ka ng Diyos. Amen? May tao po ba? We need to seek that one. Hindi lamang kinalulugdan ka ng tao, amen po ba? Kasi, ang kaya po pinapaliwanag sa atin dito kasi kahit na hindi ka gusto ng mga tao, kung gusto ka naman ng Diyos. Because at that time, si Saul, ayaw niya si David. Amen po ba? Tandaan po natin, si David po, gustong patayin ni Saul. Sa lahat ng paraan, ginagawa niya ang lahat ng paraan para mapatay niya si David. Bakit? Sapagkat yung lugod ng Diyos ay na kay David at wala kay Saul. Pero napatay niya ba? Hindi po. Why? Because God is protecting David. Kaya naniniwala tayo, kapag ang Diyos ay nasa iyo, kahit na sino mga api pa, hindi ka nila magagapi. Sapagkat ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang kakampi natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang kakampi natin. Hallelujah! So, we need to seek God's approval. Hanapin natin. Amen po ba? Di po ba, mahirap yung sinasabi natin, tama naman yung ginawa ko eh. Amen? Alam niyo po ba yung marami mga tao, yan ang pagkakamali. Akala nila lahat ng ginagawa nila tama. At ipinaglalaban pa po nila lahat ng kanyang ginagawa. Mali po yun. Tandaan po natin, hindi lahat ng ginagawa natin tama unless we do it for the Lord. Kaya di ba, anong sabi dun sa unang habilin sa atin? Do what is right and do not compromise. Amen? Yun yung hinabilin sa atin ng una, di ba? Gawin mo kung anong tama. Pangalawa, huwag mo hayaang ikaw ay makompromiso. Kahit na masaya ka sa ginagawa mo, alam mong tama yung ginagawa mo, kung nakompromiso ka na, hindi yan tama. Aminin mo yon. Kaya kailangan magpakumbaba ka sa harapan ng Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, patawad Panginoon, yung ginawa ko hindi tama. Pero alam niyo po ba na maraming mga tao ay pinaglalaban pa kahit mali? Amen? Kaya nga, minsan may mga kapatiran tayo, hindi mo maturuan. Kapag ka sinasabihan mo siya, ayaw niya makinig. Kasi tama siya eh. Alam niyo po ba yung mga taong laging tama? May tama yan. Amen? May tama yan. Kaya mahirap na siyang ituwid. Amen po ba? Mas madali, mas masarap nakausap yung mga tao na kapag tinutuwid mo siya, salamat po, kasi tinuruan niyo po ako. Amen? Hallelujah? Kaya kailangan magkaroon tayo ng isang pusong laging nagpapatuwid. So, ngayon, pag-aralan na natin ngayon, hindi pala pwede yung ganon. Marami pala mga bagay na hindi dapat natin gawin. Ngayon, paano tayo magiging approval? Paano tayo magiging approved sa harapan ng Panginoon? In seeking God's approval, what we
must do. Number one must be diligent. The word diligent, it means to hasten to do a thing. Pag sinabing hasten to do a thing, ibig sabihin po niyan, masigasig. Nagsusumikap na gawin mo yung bagay na yon. Yung sinseridad mo, it involves, sabi nga po, yung kapag sinabi kasing diligent, nakapaloob doon yung salitang sincere effort. Hallelujah. Gagawin mo yung lahat. Ano man ang mangyari, gagawin mo ang lahat. Amen? So, hindi mo na iko-considera kung ano yung circumstances na meron ka, kung ano yung kalalagayan na meron ka sa ngayon na nararanasan mo. Ang mahalaga, magawa mo ito dahil ito yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Alam niyo po yung decree of urgency, yung kailangan gawin. Amen? Di po ba meron minsan yung sinasabi nilang adrenaline rush? Na kapag daw dumating sa pagkakataon na kailangan lumabas yung tinatawag na adrenaline rush na hindi yung isang bagay na kahit hindi mo kayang buhatin sa personal, pero kapag dumaan yung adrenaline na yon na nabubuhat mo. Amen? Yung tinatawag na decree of urgency, kailangan kong gawin ito para sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka maghihinayang. Kung sino man ang pipigil sa gagawin mo para sa Panginoon, sabi mo, kailangan kong gawin to, hindi mo ako mapipigilan. Yun yung tinatawag na decree of urgency. Hallelujah! Naalala ko tuloy nung tinawag ako ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa akin na mag-aaral ako sa Bible school. Ang hirap. Kasi kailangan kong piliin ang Bible school rather than my parents. Yung tatay ko noon, against siya sa pag-Bible school ko, ayaw niya ako mag-Bible school. Amen. Nung nag-graduate naman ako, pinapipili naman ako ng Panginoon, saan ba ako magmi-ministeryo? Sa Pampanga ba? Amen. Na isang Koreano rin ang kumuha sa akin. Ang sabi ng Koreano, pag-aaralin kita, titira ka dito sa bahay namin. Amen. Meron ka pang allowance, monthly, ikaw magiging assistant pastor ko. O, ang pipiliin ko ay yung sa bundok, sa Aurora. Amen. Pinapipili ako ng Panginoon, isang maginhawa o isang mahirap. Amen. Kung kayo papipiliin, ano pong gusto nyo? Maginhawa o mahirap? Maginhawa. Amen. Pero hindi ko po pinili yung maginhawa. Because at that time, ang inisip ko na lang kasi, kapag nasa ministeryo ka na, hindi mo isipin yung kaginawaan eh. Ang iisipin mo, yung masaya ka na ginagawa mo. Eh, nung nasa Aurora na po ako, masaya na ako. Alam niyo po, nung nasa Aurora po ako, nung first time ko pa lang na nagmi-ministeryo sa Aurora, pupunta po ako doon, Biyernes ng gabi. Biyernes po, basta Biyernes ng hapon, alas 3, paglabas ko sa school, diretso na po ako sa Aurora yan. Makakarating po ako doon, mga alas 2 ng madaling araw ng Sabado. Mga 2 o'clock, basta pinakamaaga ko na yon, alas 2 ng madaling araw ng Sabado. Tapos uwi po ako sa Pampanga ng after ng worship service. Ang worship service namin po natatapos alas 11. So kakain pa ng tanghalian, matatapos sa alas 12. Yan, alam ni Jessica, nung panahon yon, meron kaming, ang tawag doon, last trip. Ngayon kasi wala nang last trip. Anytime, meron na pong sasakyan sa Aurora. Meron po ng last trip. Pag hindi mo yon naabutan, ay sus. Amen. Madalas po, hindi ko naabutan yon. Nakakarating po ako sa Cabanatuan, alas 3 na po, alas 2 na po, nakaalis na po yung last trip ng papuntang San Fernando, Pampanga. Iikot po ako niyan, papuntang Tarlac. Amen. Sasakyan ko po niyan, Tarlac. Amen. From Tarlac, magka-Clark ako. Pagtapos ng Clark, magpoporak ako. So darating ulit ako sa school namin, madaling araw na po ng Lunes. Alas 6 po ng umaga ng Lunes, may pasok na po ako noon. So ganun kahirap. Pero alam niyo po ang kasiyahan noon, pag uwi po ako, meron po akong dalang isang sakong saging. Isang sakong saging, isang sakong
kamyas. Amen. Lahat yun, pinapadala nila sa akin. Amen. O sabi ko, yun na lang yung kasiyahan ko. Kahit na ganito lang ang dala-dala ko, masaya ako. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pagdating sa Bible school, wala kaming kakainin. Walang kinakain sa Bible school. Sabi po daw ni Brother Gerald, mabagit ko lang sa inyo. Si Brother Gerald po umattend ng ang tawag dito, orientation. Umattend po siya ng orientation kasi nag-aaral na po si Gerald ngayon ng Bible School. Mga kaklase ni Gerald, mga senior citizen. Mga katulad ng mga workers. So nag-aaral tapos si Gerald daw umattend. Pag-attend daw ni Brother Gerald doon sa orientation, libre naman kasi pagkain. Nakita daw ni Brother Gerald ang ulam, manok. Ang sabi daw ni Brother Gerald kay Pastor Jing, magkakaroon na tayo ng pakpak ngayon. Kasi manok na kahapon, manok pa ngayon. Sabi ni Brother Gerald. Sabi ko naman, mas mapalad si Brother Gerald. Dahil kami po, madalang pa sa kidlat na makakain kami ng manok sa Bible School. Ang kadalasang kinakain namin sa Bible School, yan, Sister Rose, madalas po yan nagluluto sa Bible School. Itlog, noodles, munggo, tuyo, galunggong. Yan po yung madalas namin kinakain. Pag Biyernes, laging may munggo. Pag may munggo, may tuyo. Amen. Pag may tuyo po, anbawa, ang ulam namin, munggo, tuyo. Alam niyo po yung mga babae namin, maarte. Hindi, ayaw nilang kumain, ganyan. Ayaw nilang kumain, lahat yun. Yung ayaw nilang kumain. Sige, kung gusto namin yon, yung mga Bible School student, lalo na yung mga babae, huwag kakain, kasi kakainin namin. Pag masarap naman ang pagkain, ganito ang style namin. Magkwentuhan kami ng lahat ng nakakadiri. Pinaka number 1 nakakadiri sa amin doon, yung mangkok ni Lola. Ako, kapag, alam niyo po ba yung storya ng mangkok ni Lola? Sino po dito nakakaalam ng mangkok ni Lola? Yung tungkol sa lutong patola. Pag yan na po ang kwentuhan namin sa Bible School, wala nang kakain isang estudyanteng babae. Lahat ng ulam nila mapupunta sa amin. Ganyan lang style para hindi sila makakain sa Bible School. Hallelujah. Ganon kahirap. Amen. Kaya siguro kung ikaw ang isang Bible School na papipiliin ka ng isang maginhawang ministeryo at hindi maginhawang ministeryo, pipiliin mo na yung maginhawang ministeryo. Hallelujah. Pero kung hindi ko napili talaga, pero hindi ako nagsisisi. Kaya sinabi ko noon, nabubuhay na ako sa Aurora, doon na rin ako mamamatay. Salita ko po yun, dahil tao lang po ako. Kasi nandito na po ako sa Las Piñas. Kasi at that time, hindi ko na po inakala na magkakaroon pa ako ng ibang ministeryo. Nung nakilala ko po si Pastor Joe, hindi ko po siya gusto. Amen. Kasi stricto, di ba? Yung mga worker nga doon Nung bagong dating ako dito, kung ano-ano kwento nyo sa akin, di ba? Kasi ganun siya. Sobrang strict. Hallelujah. Alam niyo po, nung bago ako lang napupunta rito, pupunta kami ng BF, kakain kami sa restaurant, Jollibee, McDo. Ngayon, wala na pong ganun. Samantalang nung bago-bago pa lang ako dito, saan-saan ako pinapakain na masasarap. Amen. Kay Aling Bebang, gusto ko ako na nagsasawa kay Bibang. Amen. Pero ang sarap ng pagkain dyan kay Bibang sa BF. Kilalang-kilala yan. Hallelujah. Sobrang sarap. Ngayon po hindi ko na. Kahit banaag si Bibang, hindi ko na nagyabanaag. Hallelujah. Opo. Dati. Hallelujah. So, nung bago po, kaya sabi ko, sarap pala dito. Amen. Amen. O, tignan niyo po, di ba? Nung bago akong dating dito, unang apartment namin sa Platinum. Apartment po, tinirang ko dyan, yung first floor, second floor sa Dahlia. Hallelujah. Wala pa pong masyadong naninirahan doon. Ngayon, medyo bulok-bulok na pero doon kami nakatira. Magkano ang upa? 8,000 pesos. 8,000 pesos po noon, ang upa. Magkano binibigay sa aking allowance? Sabi ko, hindi pwede, hindi kasya. Hindi na magkakasya allowance namin. Hanap tayo ng apartment. Naghanap kami ng upahan. Mas mura. Amen po ba? Mas mura yung upahan namin sa tapat ni Nanay Paz.
Hallelujah. Kasi ganyan kailangan maghanap ka ng magkakasya. Nung bumagyo po, amen, anak namin si NJ, tapos buntis kay God si Sister Rose, amen, yung bagyo na bumalik, amen, yung katapos ng bagyo, naglabasan ng tao, tapos maya-maya bumabalik. Oh, nandiyan si Brother Tikboy, tsaka Sister yung bubong nila, tinuklap. Nung bumalik yung bagyo, binalik yung, opo, totoo yan. Binalik yung bubong nila. Yung bagyo din ang nagbalik. Siya ang nag-alis. Siya rin ang nagbalik. So, kami naman ni Sister Rose noon, sweetheart, kailangan mong hawakan to. Amen. Hawak-hawak ni Sister Rose. Alam niyo po yung bubong namin, gumagano, no? Hawakan mo yan, kukuha ko ng tali. Totoo po. Tinali ko po yun hanggang hindi ko natali, hindi niya binitawan. Buntis po yun kay God. Kaya nga nagtataka kami kung bakit si God hindi masipag. Samantalang pinagbubuntis siya, sobrang sipag namin. Amen? Grabe. Ngayon sobrang sipag ni God. Lagi nakahiga. Ang sipag humiga. So, sabi ko nga po sa inyo, yung tinatawag na urgency, kung ito'y kinakailangan gawin natin para sa Panginoon, walang makakahadlang. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang papipigil sa gawain mo sa Panginoon. Hallelujah! James chapter 2 verse 23, tignan niyo po, isang tao na diligent sa harapan ng Panginoon at matupad ang kautusan na nagsasabi na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katuwiran sa kanya at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Kailan nangyari ito? Nangyari ito when Abraham offered his son Isaac. Yung tinatawag na urgency. Bakit? Sabi ng Diyos sa kanya, ng Diyos Ama sa kanya, offer to me your son, your begotten son, Isaac. Sino ang maglalayon? Sino ang magnanais na i-offer mo yung kaisa-isa mong anak na hinihintay mong matagal? Na sinabi ng Diyos at ipinangako ng Panginoon, sa kanya magmumula yung lahi. Pero sabi ng Diyos sa kanya, offer to me your son, Isaac. But because that is urgency, urgent. Utos ng Diyos Di po ba? Yung pag sinabing utos ng Diyos, urgent yan. Hindi natin pwedeng hindi sundin. Amen? Yan yung tinatawag na urgent. Hallelujah? So, urgent yung sa harapan ng Panginoon. Nakasulat yan, Hebrews chapter 11, verse 17. Sinubok ng Panginoon si Abraham para i-offer, ihandog si Isaac. 18. Amen po ba? Pagkatapos nito, sinabi niya dito, naalala niya yung pangako ng Panginoon na kay Isaac, magmumula ang iyong binhi. 19. Pero sabi niya dito, sa gitna ng bagay na ito, naniniwala siyang bagamat patay na si Isaac, muli itong bubuhayin ng Diyos. The urgency. Mas nanaig yung pananampalataya niya. Diba? Nakakatuwa si Abraham. Hindi siya nagpapigil. Amen? Sana may ganitong mananampalataya sa loob ng Philippine Holy Joy. Naku, wala. Hallelujah. May ganito kaya sa loob ng Philippine Holy Joy Church? Urgency. Kung ito yung kinakailangan gawin natin para sa Panginoon, kahit na minsan may pumipigil sa'yo, huwag kang papipigil. That's why Abraham was considered the friend of God. Nakita ba natin yung Abraham's reactions about God's command? Ganyan ba tayo? Ganyan ba tayo ka-diligent sa harapan ng Panginoon? Bakit? Pinakita mismo ni Abraham, Genesis chapter 22 verse 3, at si Abraham ay bumangon maaga, early in the morning. Kaya naniniwala ko na yung ginagawa nating morning prayer, early in the morning, it is really a true blessings for our church. Mga kapatiran, especially to the workers, matutuloy na po yung seminar this coming November 27 and 28 dito sa church.
Nagkaroon na po sila ng ocular visit, tinignan po na nila yung church natin, tinignan nila yung tulugan, tinignan nila yung kitchen. Wala silang ibang sinabi kundi, wow. Natutuwa sila, nakita nila yung church natin. Yung isang church na nagpunta po dito, si Pastor Edwin, ang church po nila dyan sa may BF Resort. Sabi niya, Pastor, alam niyo ba yung church namin, kalahati lang halos ng prayer room yun. Amen. Yung church daw nila, kalahati lang daw ng prayer room natin. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, Pastor, itong church na ito, hindi po namin naipagmamalaki kung gaano kalaki. Ang naipagmamalaki namin, everyday meron kaming morning prayer. Ang sabi niya po sa amin, hindi daw yan nila nagagawa. So, ibig sabihin, hindi lahat ng church may morning prayer. And we're doing it, ang morning prayer natin, we're doing it for 22 years already. Amen? 22 years. Meron tayong morning prayer every day. 2, 1, tumutuloy po kami kahit wala pong dumadalo. Tinutuloy po namin ang morning prayer. That's why if you can do it, kung kaya nyo po talaga, let us be diligent like Abraham. Nung inutusan siya ng Panginoon, bumangon siya ng maaga. Hallelujah. Kung hindi nyo po kayang pumunta sa church, please join us in prayer at your house, at your home. Bumangon din po kayo ng 4:00 ng madaling araw. Amen? Prayer na ni na pastor sa church. Sasama na ako sa prayer nila. Kahit hindi po kayo pumunta sa church. Pwede po ba yun? Pwede? Urgent ba? Utos ng Panginoon. Kaya kahit hindi kayo makapunta, kasi nagluluto ako. O kaya hanbawa, kasi pastor, 4:00 nagluluto ako. Habang nagluluto ka, pastor, oras na ng prayer sa church. Amen. Kahit na nagluluto ka, Lord, kayo na pong bahala. Prayer for the church, prayer for the workers, prayer for the ministry in the church, prayer for the brothers and sisters, prayer for the healing sa mga kapatiran natin na may makaramdaman. Hindi kayo nakapunta, pero nakasama namin kayo sa panalangin. Amen? Pero ilan po sa inyo, habang nananalangin po kayo, aminin ninyo, naghihilik pa po kayo. Hindi nyo po alam, ang panalangin namin, Lord, revive them in Jesus' name. Kaya kung nagyugulan po kayo 4:00 na madaling araw, yun po yung prayer namin. Revive them. Kaya kung kaya po ninyong pumunta, kung mga taga Green Valley kayo, nagsusundo po ako ng 4:00 ng madaling araw. Pwede po kayo, masusundo po kayo. Hallelujah. Kung hindi naman po kayo pwedeng pumunta ng madaling araw, meron naman po tayong hapon. Yung hapon po natin, dati po yan gabi, ginawa po nating hapon. Since pandemic, ginawa natin yung hapon, kasi di ba dati merong 5:00 na curfew, 5:00 lang, di ba dati? Kailangan nasa bahay na. Kaya po, yung prayer po natin sa afternoon, naging 3:30 po talaga yan. Amen. Hanggang 4:30. Bakit? Kasi nga po, dahil doon sa pandemic, hindi na po natin naibalik. Kasi nakita rin ni Pastor Job na mas maganda yon. Kasi especially ang mga Koreano kumakain 5:00 ng hapon. Naghahaponan na po sila. Hallelujah. Mga Pilipino kasi naghahaponan 7:00, 8:00. Tapos matutulog ng 9:00. Kaya ang lalaki ng tiyan. Opo, dapat po kasi 3 oras bago matulog, nakakain na kayo ng hapunan. 3 oras bago matulog. Para matutunaw yung pagkain. Amen? Lahat ng nakumakain ng 8:00. Amen. Gawin nyo na po ang 6:00. Para kung matutulog kayo ng 9:00, tunaw na po yung pagkain nyo. Amen? Ang masama po, kumain nga kayo ng 6:00, kumain pa kayo ng 10:00. Hallelujah! Tama naman, Pastor. Naghapunan kami 6:00, pero nag-midnight snack. 10:00, natulog ng 11:00. Wala rin. Hallelujah! Ang bilis na tunaw.
7, 8, 9. Tunaw kagad. Alas 10, wala na. Amen. Kaya nga po tinatawag yung breakfast. Amen po ba? Alam niyo kung bakit tinawag na breakfast ang umagahan? Kasi nagbe-break kayo ng fasting. Amen? Hallelujah. So urgent. Amen. Prayer. Oh my soul, pray! Hindi sabay-sabay. Oh my soul, pray! Oh my soul! Amen! Oh my soul! Amen! Try nyo na. Halimbawa, unahin nyo sa bahay ninyo. Pag alas 4 na, magising na kayo para manalangin. Sasabayan ko si na pastor. Praise God. Amen? At least nakapag-prayer ka. Susunod po nun, alam nyo kung susunod nun, nasa church ka na. Hallelujah. Amen. Makakasama na po namin kayo na nagpe-prayer. Hallelujah. Nakakahanga nga yung mga Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, alas 4 na madaling araw ang worship service. Naka-makeup pa sila, ha? Naka-dress. Pupunta sa church. Amen. Yung mga kapatiran natin, alas 7 na nga lang ang worship service. Darating dito, 7:30. Buti na lang hindi nagsasarado ng pintuan. Kung katulad din natin ng Iglesia ni Cristo nagsasara ng pintuan, maraming nasa labas. At kakatok at sasabihin, papasukin nyo kami. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Hallelujah! Amen. Anong oras ang worship service? Ano? Parang narinig ko, alas 9. Sabi ng sa kapatiran ng San Linggo, Pastor, dumating po ako dito 8:30 kasi sabi po nila sa akin, alas 8 ang worship service. O, alam mo na palang alas 8, ba't 8:30 ka rin? 8:30 rin siya pumunta. Praise the Lord! Amen? So, kung sinabi ng Panginoon alas 7, 6:30 pa lang dapat nandito ka na. Hallelujah. Huwag kang pupunta ng alas 7. Pag alas 7 ang worship service, 6:30, 30 minutes before the worship service, nandito ka na. Hallelujah! Anong oras ang worship service? 7. Anong oras ka dapat pumunta? 6:30. Sabi nung iba, sobra ka naman, Pastor. Natutulog pa ako niyan. Eh dati nga, di ba, alam niyo po, mas maganda po yung worship service natin dito alas 5. Nung alas 5 po, walang nalilate. Opo, di ba? Pag alas 5 na madaling araw, sobrang madaling araw pa tayo, ang dami, yung mga kapatiran nandito na, ngayong alas 7, tapos sabi nung iba, Pastor, ibalik nyo na po sa alas 9. Alam niyo po ba, pag ibinalik natin sa alas 9, darating ka rito alas 10. Papayag ka ba na uuwi ka na lang na natapos na? Dapat naumpisahan mo mula sa opening prayer hanggang sa closing prayer. Natapos mo lahat. Amen? Tapos, blessed be the name. Pauwi ka na. Ako, nagtataas pala ako ng kamay, pauwi ka na. Amen? Mamaya po, kapag kinanta natin yung blessed be the name of the Lord, taas po yung kamay. Paano ang taas ng kamay? Paano po yung taas pag nanalo kayo ng loto? Yan, ganyan po dapat. Kasi masigit pa ang tumama sa loto ang nananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Hindi po ganyan, ha? Hindi, yung ganito po, arimunding-munding yan. Arimunding-munding, arimunding. Yung bata, di ba? Hallelujah! Amen. So dapat nasa taas po para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! So dapat lahat kilikilip nakalabas. Amen? Kaya lagi kayong mag-shave. Para may taas yung mabuti. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sabi dito, Ephesians chapter 4, ganito po ang maging diligent. 4 verse 3, na pagsakitan ninyong ingatan ng pagkikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Amin po ba? Magsumikap. Hebrews chapter 4 verse 11, magsipagsikap nga tayo na makapasok, sabi niya dito, sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sino man ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Today is a rest day.
Ano yung tinatawag na rest day? Rest day our soul to the presence of the Lord. Magsumikap tayo. Kaya gawin natin ang lahat para sa Panginoon. Urgent! 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Hallelujah! Magsumikap! Sabi niya dito, 2 Peter 3:14 and 15, kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay sa mga bagay nito, ay pagsikapan ninyo, masumpuman kayo sa kapayapaan, na walang dulis at walang kapintasan sa paningin niya, at inyong aliin na ang pagpapalihod ng ating Panginoon ay pagliligtas na gaya naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Let us all be diligent. Magsumikap ang bawat sa atin. Hallelujah. Secondly, to be diligent. Number 2 is one must be a worker. Kaya pala, lahat ng parable ng ating Panginoon, the parable of the tenants, the parable of faithful servant, the parable of trusted caretaker, diba? Yan yung binigay ng Panginoon sa atin. Why? Because all of us are workers. Lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Kaya nga, every one of us who are really diligent as a Christians, as a believers of the Lord, we will go hand in hand. Tulong-tulong tayo. Magkakaisa po tayo. Amen. This coming Saturday, I'm asking all the workers to come and in the church, maglilinis po tayo ng lahat sa church para po doon sa preparation, doon sa Workers and Pastor Seminar is coming November 27 and 28. Kung sino man po ang gusto ng workers na makadalo sa gawain, you are free. Free naman po yung wala pong babayaran. Pumunta po kayo dito at dumalo kayo. At kung gusto niyo pong matulog, pwede naman kayong matulog dito. Kasi may mga matutulog dito na mga taga-Paranaque, na mga pastors at mga taga-Cavite na pastors and workers. So please, come and join. Hallelujah. Tulong-tulong po tayo. Mga workers, tulong-tulong din po tayo for the 2 days seminar. Pwede po tayong tumulong sa pagluluto kasi wala po silang aasahang magluto. Meron po sana silang aasahan kaso may bayad. Ang mahal-mahal ng bayad. So sabi ko po sa kanila, sige, mag-aas na lang po ako ng tulong sa mga manggagawa namin para tumulong sa pagluluto. Kasi konti lang naman yung pagluluto natin, 40 persons. Hindi naman sa atin ang gastos sa kanila. So, pwede po tayo magtulong-tulong mga workers. Hatiin na lang natin first day and second day kung sino yung magluluto or hatiin din natin yung mga magluluto para makakadalo kayo doon sa gawain ng ating Panginoon. Amen? So, let us all be a worker. Hallelujah. One must be a worker in order for you to be approved by the Lord. It indicates one who puts forth the necessary effort required to accomplish his job. Sabi doon, ang sino man daw nagsusumikap na maging manggagawa, magsusumikap din gawin niya ang kanyang tungkulin. Hallelujah. Kasi kapag hindi ka nga naman manggagawa, wala kang tungkulin. At kapag wala kang tungkulin, wala kang gagawin. Amen? Pero kung manggagawa ka, meron kang tungkulin dapat gampanan. At dahil tungkulin mo yun na dapat gampanan, gagampanan mo ito ng buong sikap. Kaya, kung bawat miyembro ng iglesia ay magiging manggagawa sa kanilang mga sarili, gusto nilang manggagawa ng iglesia, lahat tayo magsusumikap. Amen? Huwag nating hayaang madatnan tayo ng Panginoon na walang ginagawa. Hallelujah. Amen? Tignan niyo po yung mga parable ng Panginoon, di ba? Nagalit ang Panginoon doon sa manggagawang tamad at walang ginagawa. So, kailangan may ginagawa tayo. Let us work hand in hand. Amen? Sabi nga po sa Philippians chapter 2, verse 12, Pilipos, kabanatang 2, talatang 12, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayong ako'y wala,
ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. So kapag isang manggagawa, kapag daw ang isang miyembro ng iglesia ay isang manggagawa, gagawa siya, meron at walang nakakakita. With tremble and fear. Takot at panginig. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Diyos o sa Kanya. So kapag manggagawa ka, tingnan niyo si Apostol Pablo, amin po ba, nandun man sa tahanan niya o wala sa tahanan niya, nagsusumikap siya na maging karapat-dapat sa Diyos. Iyan ang manggagawa. Kaya iyan yung iginigiit ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. So, every work that we have done for the Lord is not in vain. Hindi nasasayang. Lahat yan nalalaman ng Diyos. And lastly, sabi doon, one must not be ashamed. Sabi ng Panginoon sa Matthew 10:32-33, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat ang sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay kakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Do not be ashamed that you are a Christian. Do not be ashamed that you are believers. Amen po ba? Ipatunayan natin, ipakita natin na tayo'y matunay na mananampalataya. Marcos, Kabanatang 8, Talatang 38, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay kakahiya ko rin naman siya sa anak ng tao pagparito niya. Amen. So, let us not be ashamed. Sabi nga ni Apostle Pablo, Romans chapter 1, verse 16, hindi ko ikinakahiya. Amen po ba ang Ebanghelyo? So, every one of us, tayo po na naglilingkod sa ating Panginoon, if you are really seeking God's approval, anything that is for God, lahat ng bagay na para sa Diyos, wag natin ikakahiya. Pagsumikapan natin gawin. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 8. Huwag nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So every one of us, huwag natin ikahiya ang magpatotoo para sa Panginoon. Let us continue to testify. And last verse na babasahin po natin, 2 Timothy chapter 1 verse 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y nakapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. Bawat isa po sa atin na naririto ngayon, na nakakaalam ng salita ng Diyos, through this Word of God, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay, buhay at mabisa. Huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 11, na kung sino may nagsasalita na gaya sa mga aral ng Diyos, amen po ba? If you are thinking that you are speaking about, amen po ba, the Word of God, it is really a blessing for you. 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to 17, the Word of God, amen po ba, ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. The Word of God is from God. Hallelujah. Ito'y salita ng Diyos at hindi natin dapat ikahiya. Kaya wag lang natin panaligan, not just the part that we like. Amen po ba? Hindi lamang yung mga bahagi ng salita o ilang bahagi ng salita ng Diyos ang magugustuhan natin. Dapat lahat ng salita ng Diyos ay ating dalhin. Amen? Hallelujah? So, are you seeking God's approval?
Tayo po ba ngayon ay naghahanap ng approval ng Diyos? Kung naghahanap tayo ng approval ng Diyos, then, amen po ba, we do not just serve and believe, but be sure to seek God's approval. Amen. Hindi lamang tayo tatayo, umawit. Amen po ba? When you seek God's approval. Lord, let me sing to you with approval. Hindi ka lang tatayo para manalangin. Manalangin ka. Seek God's approval. Hindi ka lang maglilinis. Amen po ba? Para malinis mong church, but you are seeking God's approval. In everything that we do, amen po ba? Marami pa pong verse sana, amen po ba? But I think it's already time. Wala tayong oras. Amen po ba? Pero kailangan gawin natin ang lahat. We need to seek everything. Truly, we must seek God's approval. Sabihin mo nga sa katabi mo, hanapin mo ang approval ng Panginoon. Amen po ba? Do not just serve. Do not just believe. Amen po ba? Do not just worship. Amen po ba? Kailangan hanapin mo na kaluguran ka ng Panginoon at hanapin mo na ang Diyos ay matuwa sa iyong ginagawa. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Sabay-sabay po tayo, sama-sama tayong manalangin. Idalangin natin ang Diyos ay patuloy na malugod at nagbigay ng karangalan sa pamamapabigyan ng karangalan sa pamamagitan ng ating buhay. Hindi lamang tayo basta maglilingkod, kundi hahanapin natin na ang Diyos ay malugod, ang Diyos ay matuwa, ang Diyos ay maluwalhati, ang Diyos ay madakila sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sabi nga po ng ating pinag-aralan, if you are really seeking God's approval, you must first be diligent. Secondly, you must be a worker. And thirdly, you must not be ashamed in everything that you do, especially to the Word of God. Huwag mo ikahiya ang magpatotoo. Huwag mo ikahiya ang salita ng Diyos. At gawin mo ang lahat ng bagay na may pagsumikap. Lahat ng bagay gagawin mo na ikaw ay bahagi ng iglesia. As we shout, oh my soul, overcome, let us pray all together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat tinuruan mo ang bawat sa puso namin, Ama, na hindi lamang kami mananampalataya, hindi lamang kami basta maglilingkod, hindi lamang kami basta gagawa, kundi hanapin namin, Panginoon Diyos, ang kasiyahan mo, hanapin namin, Pag Diyos, ang kaluguran mo, hanapin namin, Ama, kung saan ka mamibigyan ng kalwalatian sa buhay ng bawat sa puso namin, Panginoon, narinig mo ang mga anak, pantay-pantay ang patingin mo sa amin, pantay-pantay ang tingin mo sa amin, Panginoong Diyos, walang mataas, walang mababa, Panginoon, kundi ikaw lamang ang hahanapin mo, hahanapin namin ang iyong kalwalatian, hahanapin namin, Panginoong Diyos, masumikap kami, Panginoong God, hahanapin ang kaluguran mo sa buhay ng bawat sa amin. Father God, we need to hear that urgency, we need to act on that urgency, Panginoong God, na kailangan namin gawin para sa iyo, tulad ni Abraham, tulad ni Moises, tulad ni Pablo, tulad ng aming Panginoon Jesus, na kung ito'y utos mo, gagawin namin ang lahat na may pagsusumika, gagawin namin ang lahat, Panginoong Diyos, mapapabigyan ka ng kaluguran sa buhay ng boss namin, sa salita, sa gawa, sa pag-iisip, sa pagkilos, Panginoong God. Hindi lamang kami maghahanap ng kaluguran ng tao, kundi hanapin namin ang kaluguran mo sa buhay ng boss sa puso namin. Yan ang patuloy namin dalangin. Yan ang hanapin namin mula bata hanggang sa pinakamatanda. Lahat ng miyembro sa aming iglesia, lalaki at babae, ang gagawa man o ordinaryong miyembro ng Diyos, hayaan namin ang katwiran at kaluguran mo sa buhay ng basa mo sa amin. That is really what we pray, O God. Salamat sa iyo, aming Diyos. Kaya, Mama, na lagi pong nakita mo sa amin ang hangarin namin na magtagumpay, ang hangarin namin na gawin ang lahat ng nais mo para sa aming mga buhay. Panginoon, nakatayo kami sa iyong harapan. Ikaw ang naglilinis ng aming puso at isipan. Sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa lahat ng aming mga nagawa na hindi karapat-dapat. Sa lahat ng aming mga kahinaan, Panginoong Diyos, patawad, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay tapat, banal, na naglilinis sa amin upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan.
Panginoong Diyos, from our lips to our minds and our hearts, O God, let every one of us, Lord, be approved in Jesus' name. Let every one of us be approved, O God, sa pangalan mo aming Panginoon Jesus. Salamat, Panginoon. Angkinin namin ang iyong katapatan. Can we sing? Pwede po nating awitin yung ating opening song. Walang katulad ng Diyos. Sing with all your hearts. Sing it as an urgent worship to the Lord with all our hearts and with all our soul. Hayaan po natin na maluwalhati at madakilang Panginoon. Masamba natin ang Diyos. Bago tayo umuwi, maibigay natin ang tunay na pagsamba at tunay na pagpupuri sa Kanya. Amen. Uwitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat. Yes, God. Praise the Lord. Sing with all your heart, church. Minsan pa, sama-sama tayo. Amen. Oh, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ng worship the Lord. Amen. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Yes, God! Wala kang katulad. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah! Ikaw ang Diyos. Noon naman. Amen. Sa habang panahon, wala kang. Oh, sama-sama tayo. Kung sa awitin natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tulan, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Lift up your praise. Wala kang katulad.
ating Diyos sa buhay. Hallelujah! O Diyos, maraming salamat. Naway nabigyan ka namin ng kaluguran sa aming pagsamba. Nabigyan ka namin, O Diyos, ng kalalatian. At Ikaw, Panginoong Diyos, ang aming naparangalan sa aming buhay. Ingatan mo ang lahat ng mga salita na namin narinig. At ito'y baunin namin sa bawat araw. At Ikaw lamang ang tunay naming kilalanin at dakilain sa bawat araw. Purihin ka, O Diyos. Tanggapin mo ang aming pagsamba at ang aming paglalahati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Ibibigay naman po natin ngayon ang ating special offering and pledges sa Panginoon. Let us all stand. Sabay-sabay po tayo. A heart that guides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided to the one who rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma, a sweet aroma, a sweet aroma, a sweet aroma, a sweet aroma of worship that rises. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. Bago po tayo mag-blessed be the name of the Lord. Kahapon po ay tumawag po yung isang kapatiran po natin at gusto niyo pong mag-sponsor ng ating pong pagpapagawa ng comfort room, yung CR po natin. And yung CR po natin kasi kailangan ng palitan ng lahat ng bawal. Yung bintana po ay kailangan palitan at yung pong pintuan ay dapat ilagay. So instead na sana ay mag-uupa tayo ng mga magtatrabaho, pwede po ba na mga kapatiran namin kalalakihan, mga katatayan ay mag-volunteer po tayo. Ngayon po, i-estimate po namin kung magkano yung magagastos. Hindi po kayo gagastos, wala po kami sisingilin sa inyo. At yung mga magtatrabaho po, ay pwede po natin diskartehan yung Saturday and Sunday, or Sunday lang kung pwede po, para po madali po nating matapos. Especially yung CR ng mga lalaki, yung ihian ng mga lalaki, ay pwede nating maayos. So,
Instead na ipang-uupa natin, hindi ko na po isasama sa budget. Amen? So, magpo-volunteer na lang tayo na yung mga kalalakihan ng church ang magtatrabaho. Magpalit ng bowl at gumawa ng urinary ihian po ng mga kalalakihan, division, para po magawa po yung CR ng lalaki. At yun sa babae din, matanggal na po lahat ng mga bowl. Papalitan po ng bowl na mas maganda, kulay white. Amen. Pwede po. At yung mga worker, pwede rin po kayong mag-volunteer para linisin naman po yung tiles para paputiin ng muriatic acid. Para po pagkatapos po nun, maayos po at magawa. Amen? So mamaya po ay itatawag ko na po sa kanila kung magkano, kung may estimate po ngayon ng gastos, ay maitatawag na sa kanya para mapagawa po natin. Payag po ba kayo mga kapatiran? So kung pwede naman po, kung wala naman tayong gagawin, kahit na after worship service, kung halimbawa meron na po tayong budget, tayo na lang ang gumawa, imbis na iupan natin sa iba. Parang walang tao. Ano pa, iupa na lang natin o tayo na lang ang gagawa? Tayo na lang po ba? Tayo na lang. Amen. So, pwede po kayo mag-volunteer. Wala pa naman po ngayon. Hindi pa po pwede sa araw na ito kasi sesend pa lang po namin yung gagasusin. Kasi gusto niya mapagawa ang CR. Yung mga faucet, sasama ko na rin po yung faucet natin para po. Hindi ko na rin po yun gagawing sasara ko na po yung, ang tawag doon? Matic, yung jet, yung flash. Dibuhos na lang po talaga para mas maganda. Kasi medyo ano po yun. Okay po? So, tulong-tulong po tayo na maayos po natin yung CR po natin sa baba. God bless you all and keep safe para po sa bagyong ito. Magpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Bless you.